Nang umagang iyon, dahan-dahang bumaba ang hamog sa paakyat na bahagi ng Daluyong Pass sa Cordillera. Ang palikulikong kalsada sa pagitan ng mga puno ng pino ay tila madulas dahil sa hamog. Malamig pa rin ang hangin. Ang hininga ng sinumang dumaan ay nagiging manipis na usok. Sa pinakamatulis na liko, kung saan karaniwang humihinto ang mga trooper ng truck upang palamigin ang makina, isang refrigerated truck ang nakitang nakaparada at tahimik. Kupas na puti ang kulay nito na may madilim na asul na guhit sa kanang bahagi. Bahagyang umaandar pa ang makina, naglalabas ng mahinang ugong na parabang may hinihintay na bumalik. Subalit walang sinuman sa paligid. Ilang sasakyan mula sa direksyon ng Baguio ang huminto. Isang magugulay na karaniwang dumadaan sa rutang iyon ang bumaba mula sa kanyang open-air na pickup. Tinitigan niya ang truck ng may pagtataka. Ang kanyang pangalan ay Mang Lito at kilala niya ang bawat sulok ng daang ito tulad ng kanyang sariling palad. Nakabukas pa ang mga headlight ngunit walang tao sa upuan ng trooper. Sa malamig na hangin, ang tunog ng makinang umaandar nang walang nagmamaneho ay nakakatakot. Mula sa ilalim ng bakal na kaha ng truck, may isang bagay na dahan-dahang tumutulo sa aspalto. Kulay matingkad na pula ito na maihalong tubig hamog na nahuhulog mula sa mga puno ng pino sa itaas nito. Ang unang taong talagang naghinala ay isang trooper ng jeepney na nagngangalang Romy. Sinubukan niyang businahan ng matagal ang truck, umaasang lalabas ang trooper. Walang sagot. Bumaba siya at kumatok sa salamin ng bintana ng bakanting cabin. Hindi nakalock ang pinto. Dahan-dahan itong hinila ni Romy. Ang malamig na amoy mula sa palamigan ay sumampal sa kanyang mukha. Walang wallet, walang sombrero, kahit na anong senyales na saglit lang bumaba ang trooper. Mayroon lamang upos ng sigarilyo na matagal nang patay sa ashtray. Nagsimula nang magtipon ang iba pang mga motorista. Nagbubulungan sila sa isa't isa, sinusubukang hulaan kung ano ang nangyari. Isang matandang lalaki na nagtitinda ng kape sa gilid ng daan ang tumingin ng may pag-aalala. Sa rutang iyon, hindi kailanman nagkaroon ng truck na iniiwang umaandar na ganito. Alam ng lahat na ang Daluyong Pass ay hindi lugar para huminto ng basta-basta. Masyadong mapanganib, masyadong tahimik. Habang papalapit sila sa likuran ng truck, lalong naging tensyonado ang paligid. Sa makapal na pintuang bakal nito, may isang malaking kandado na bago pa. Ngunit sa ilalim nito ay makikita ang malapot na pulang likido na patuloy na tumutulo. Ang amoy ng bakal at kemikal ay kakaibang naghahalo at nagpapasuka ng tiyan. Sinubukan ng isang binata na buksan ang flashlight ng kanyang cellphone at sumilip sa maliit na siwang sa pagitan ng mga pinto. Ang puting ilaw mula sa lampara ng palamigan sa loob ng truck ay tumama sa isang bagay na parang mga sakong kulay garing. Hindi sila mga sako ng bigas o isda. Marami ang mga sako, hindi maayos ang pagkakasalansan, at ang ilan ay tila basa. Mula sa isa sa mga punit na sako, may nakitang isang bagay na maputla at makintab. Si Romy ay umatras ng 2 hakbang, biglang namutla ang kanyang mukha. Sumigaw siya at tinawag ang mga residente sa paligid. Dumating ang mga tao mula sa tindahan ng kape, mula sa maliliit na bahay sa gilid ng burol. Nakatayo sila sa gilid ng daan, tinitingnan ang truck ng may takot na maihalong pag-usisa. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis mula sa pinakamalapit na himpilan. Ikinabit ang dilaw na police line. Nagsusuot ng guwantes at maskara ang mga opisyal, sinusubukang buksan ang kandado ng maingat. Nang bumukas ang pinto, sumabog palabas ang malamig na hangin mula sa loob ng truck. Ang lahat na naroroon ay biglaang nagtakip ng ilong. Ang amoy ng nabubulok na laman na maihalong kemikal ay nagpapasikip ng dibdib. Ang maliit na ilaw sa loob ng truck ay nakabukas pa rin, ipinapakita ang laman na nagpatahimik sa lahat. 77 malalaking sakong puti, ang ilan ay nababalot ng maitim na pulang likido. Sa sahig ng truck, ang natipong malapot na likido ay tila tumigas na, ay halong yelong nagsisimula ng matunaw. Sinuri ng isang forensic officer ang isa sa mga sako, dahan-dahang binuksan ang plastik na balot nito. Ang nakita nila ay hindi karne ng hayop. Ito ay mga piraso ng katawan ng tao. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Sa loob ng maikling panahon, ang Daluyong Pass ay naging lugar ng mga nag-usyosong tao. Nakatayo ang mga residente sa gilid ng daan na may maputlang mukha. Isang ina ang mahigpit na niyakap ang kanyang anak,
takot sa mga kwentong nagsisimula ng kumalat. Mahina ang usapan ng mga tao, takot na banggitin ang kanilang narinig. Ang refrigerated truck ay kilala na ngayon bilang truck ng kamatayan, ang truck ng 77 sako ng laman ng tao. Sa gitna ng mga tao, isang opisyal ng pulisya ang nakatayong matuwid, nakatitig sa truck. Ang pangalan niya ay Police Major Ricardo Cardo de Leon. Galing siya ng Maynila matapos makatanggap ng paunang ulat tungkol sa nakakakilabot na natuklasan. Matatalas ang kanyang mga mata, ngunit kalmado ang kanyang mukha. Alam ni Cardo na ang kasong ito ay hindi isang ordinaryong aksidente. Marami na siyang nakita sa kanyang serbisyo, ngunit hindi kailanman isang bagay na ganito kalaki. Matagal na tinitigan ni Cardo ang truck. May isang bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Isang maliit na logo sa gilid ng truck ang malabong nababasa, Archipelago Logistics Inc. Ang pangalan ay hindi pamilyar, ngunit parang narinig na niya ito sa isang lumang ulat tungkol sa isang kahina-hinalang pagpapadala ng mga medikal na supply. Huminga siya ng malalim. Sa kanyang puso may sumibol na masamang kutob. Para bang ang nakaraan na matagal na niyang ibinaon ay muling tumatawag sa kanya. Nang umagang iyon, nagsimulang umawi ang hamog sa Daluyong Pass, inilalantad ang langit na dahan-dahang namumutla. Ang huni ng mga ibon sa malayo ay tila tumatanggi sa nakakabinging katahimikan. Sa gitna ng kaguluhan ng mga opisyal at residente, si Cardo ay nakatayong tahimik. Sa kanyang harapan, ang refrigerated truck na patuloy pa ring tumutulo ng pulang likido ay naging simula ng isang bagay na mas madilim pa kaysa sa kanyang maiisip. Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa kamatayan, ito ay tungkol sa isang lihim na matagal nang itinago sa likod ng malamig na mga pinto, malalaking ospital, at isang network na mas malakas pa kaysa sa batas mismo. Nang hapong iyon, muling naging tahimik ang kalsada sa Daluyong Pass. Ang refrigerated truck na natagpuan kaninang umaga ay dinala sa himpilan ng pulisya sa Baguio para sa mas malalim na investigasyon. Ngunit ang amoy ng bakal at kemikal na naiwan sa hangin ay naroroon pa rin na para bang ayaw kalimutan ng bundok ang nangyari. Sa bakuran ng himpilan, si Police Major Cardo de Leon ay nakatayo sa harap ng truck kasama ang kanyang team. Nakasuot sila ng protective gear at makapal na maskara. Ang araw ay nagsisimula ng lumubog sa kanluran, nagbibigay ng maputlang dilaw na sinag sa kinakalawang na ibabaw ng truck. Matagal na tinitigan ni Cardo ang truck. May naalala siya mula sa nakaraan. 8 taon na ang nakalipas, ang kanyang nakababatang kapatid na si Christina ay nagtatrabaho sa isang ospital sa Maynila. Nawala siya ng walang bakas matapos iulat ang isang irregularidad sa administrasyon ng mga hindi kilalang bangkay. Hindi kailanman nalutas ang kanyang kaso. Ngayong nakatayo sa harap ng truck na naglalaman ng 77 sako ng laman ng tao, karamdam si Cardo ng kakaibang kutob. Para bang isang lumang bilog ang nagsasara sa pinakamadilim na paraan. Lumingon siya kay Ilse. Isabela Isaac Reyes, ang pinuno ng Medical Legal Division ng AK, nakadarating lang mula sa Camp Crame. Ang babae ay nakasuot ng puting protective suit. Maayos na nakatali ang kanyang buhok at matigas ang tingin ng kanyang mga mata. Nagtrabaho na sila ng magkasama sa isang malaking kaso ilang taon na ang nakalipas. Nagkaroon ng maikling katahimikan bago nagsalita si isa. Cardo, hindi ito ordinaryong karne. Ang paunang ulat mula sa field examination ay nagpapakita ng mga hiwa na napakalinis. Hindi ito basta-basta pag-chop-chop. Ito ay profesional na operasyon. Dahan-dahang tumango si Cardo. Kaya pinutol sila para sa isang partikular na layunin, bulong niya, mas para sa sarili kaysa kay isa. Tumingin siya sa mga sako na ngayon ay maayos nang nakasalansan sa loob ng isang refrigerated room. Bawat sako ay may numerong 1 hanggang 77. Sa ilang sako, may mga bakas ng tape, tulad ng ginagamit sa laboratorio. Maingat na sinuri ni isa ang isang sako. Nanginginig ang kanyang kamay nang may makita siyang isang bagay sa loob, isang piraso ng tissue na may natitirang papel na nakadikit sa plastic. Ang sulat sa label ay halos nabura na, ngunit bahagyang nababasa pa rin. As2. Augustine Medical Center, Manila. Biglang tumahimik ang silid. Lahat ay nagkatinginan. Yumuko si Cardo, sinusubukang pigilan ang nag-aalab na damdamin sa kanyang dibdib. Ang pangalang iyon ay parang kulog sa tanghaling tapat. Ang S2.
Augustine Medical Center ang ospital kung saan nagtatrabaho ang kanyang kapatid bago ito mawala. Huminga siya ng malalim, sinusubukang manatiling kalmado. Dahan-dahan siyang tiningnan ni Isa, na para bang nauunawaan ang isang bagay sa likod ng kanyang mga mata. Nang gabing iyon, sa Camp Crame, isang emergency meeting ang ginanap. Isang malaking mapa ng Luzon ang nakalatag sa dingding. Ilang pulang tuldok ang nagmamarka sa mga ruta ng logistics sa pagitan ng Maynila at mga probinsya sa Hilaga. Si Police Captain Jella Santos, isang digital forensics expert na kilala sa kanyang katalinuhan, ay nakatayo at ipinapaliwanag ang mga paunang natuklasan. Ang truck na ito ay nakarehistro sa ilalim ng pangalang Archipelago Logistics Inc., ngunit ang address ng kumpanya ay hindi na aktibo sa loob ng 2 taon. Nakakita rin kami ng mga lumang talaan ng pagpapadala na may parehong ruta, Maynila patungong Port of Manila, at mula doon ay palabas ng bansa. Lahat ng dokumento ay gumagamit ng parehong digital signature, ngunit hindi matukoy ang may-ari ng account. Seryosong nakikinig si Cardo. Alam niyang hindi nag-iisa ang network na ito. Sa kanyang isipan, 2 salita ang paulit-ulit na umiikot, ospital, logistika. Ang kombinasyon ng 2 ito ay nangangahulugan ng organisadong krimen. Tiningnan niya ang kanyang team isa-isa. Jella, pagtuunan mo ang digital footprint ng kumpanyang ito. Marco, sabi niya sa isang mas batang opisyal, imbestigahan mo ang daungan at mga cold storage facility sa paligid ng Maynila. Isa, ipagpatuloy mo ang forensic examination sa lahat ng sako. Kailangan nating malaman kung may anumang pagkakakilanlan na maililigtas. Sabay-sabay silang tumango. Sa labas, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Ang tunog ng kulog ay umalingaw-ngao sa mga salaming bintana. Tumingin si Isa kay Cardo mula sa kabilang panig ng mesa. Sigurado ka bang gusto mong hukayin ito, Cardo? Alam mo na kung totoong sangkot ang ospital na iyon, hindi na lang ito ordinaryong kasong kriminal. Aabutin nito ang malalaking tao. Tumingin si Cardo sa kanya ng may malalim na mga mata. Dahil nga dyan, hindi ako pwedeng tumigil. May utang ako sa isang tao. Ilang oras ang lumipas, nagsimulang magtrabaho ang forensic team. Bawat sako ay binuksan isa-isa, kinuna ng litrato at itinala. Ang matapang na amoy ng pormalin na maihalong dugo ay pumuno sa silid. Tinakpan ni Isa ang kanyang ilong, nagluluha ang kanyang mga mata. Sa sakong may numerong 12, may nakita silang naiiba. Isang maliit na plastic bag na naglalaman ng ihi ng pasyente. Kupas na ang pangalan, ngunit malabong nababasa pa rin. Inisyal na TCGCE at petsa ng pagkamatay, 8 taon na ang nakalipas. Tumingin si Isa kay Cardo at biglang namutla ang mukha nito. Cristina De Leon. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang plastic bag. Ang mundo sa paligid niya ay tila umikot. Matagal niyang tinitigan ang sako, saka yumuko. Ang tunog ng ulan sa labas ay parang dagundong sa malayo. Sa kanyang puso, ang galit ay maihalong matinding kalungkutan. Sa wakas, nalaman niya na ang kanyang kapatid ay hindi nawala dahil sa aksidente. Isa siya sa 77. Sa labas ng silid, lumapit si Marco na hinihingal. Major, may nahanap kami. Sa ilalim ng truck, may natirang sticker ng logistics na may code at maliit na logo. Ang logo ay kapareho ng isang malaking kumpanya ng export-import na madalas humawak ng mga medical shipment palabas ng bansa. Ang Archipelago Logistics Inc. ay pangalan lang sa harapan. Sa likod nito, may isang malaking conglomerate na kumokontrol sa lahat ng rutang ito. Tumingin si Cardo sa ulan sa labas ng bintana. Matatalas ang kanyang mga mata, ngunit mahina ang kanyang boses. Kung ganoon, hindi lang tayo nagsasalita tungkol sa mga bangkay. Pinag-uusapan natin ang human trafficking na itinago sa likod ng mga opisyal na permit. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Simula ngayong gabi, opisyal na magsisimula ang investigasyon. Ang kaso ng 77 sako ng laman ng tao sa Daluyong Pass ay magiging isang pagsubok sa moralidad ng buong bansa. Nang gabing iyon, mabigat ang hangin sa Maynila. Ang langit ay kulay abo at ang hangin mula sa dagat ay nagdadala ng amoy ng alat. Sa Camp Crame, ang silid ng investigasyon ay maliwanag pa rin. Sa gitna ng silid, si Major Cardo De Leon ay nakatayo sa harap ng isang malaking puting pisara na puno ng mga larawan ng refrigerated truck,
mapa ng mga ruta, at mga piraso ng label na may nakasulat na ISO. Augustine Medical Center. Hawak niya ang isang tasa ng kape na malamig na. Diretso ang kanyang tingin, hindi kumukurap. Sa kanyang isipan, malabong lumitaw ang mukha ng kanyang kapatid na si Christina. Pakiramdam niya ay nakatayo siya sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan na parehong humihingi ng sagot. Sa kabilang panig ng mesa, nakaupo si Ilfi. Isa Reyes na may hawak na mga folder ng paunang resulta ng autopsy. Mahina ngunit matatag ang kanyang boses. Mula sa 77 sako, 3 lang ang posibleng makilala sa pamamagitan ng partial fingerprints. Ang iba ay masyado nang nasira. Ngunit may isang kakaibang pagkakatulad. Lahat ng tissue ng katawan ay nagpapakita ng mga hiwa na napakapresiso, tulad ng sa operasyon, lalo na sa mga kasukasuan at panloob na organo. Hindi ito basta-basta pag-chop-chop. Ito ay organ harvesting. Tumingin si Cardo kay Isa, matalas ngunit kalmado ang kanyang mga mata. Kaya hindi sila pumatay para itapon ang katawan, kundi pumatay para kunin ang isang bagay mula rito. Dahan-dahang tumango si Isa. Ang mga hiwa sa dibdib at tiyan ay nagpapakita ng parehong pattern. Tila gawa ng isang bihasang siruhano. Ito ay sistematikong gawain. Pumasok si Captain Angela Santos na may dalang laptop. Sir, may nahanap ako mula sa server ng kumpanyang pinaghihinalaan natin. Ang Archipelago Logistics Inc. ay hindi na talaga aktibo, ngunit may koneksyon ito sa isa pang kumpanya na may katulad na pangalan, Philippine Medical Transport Solutions. Ang kumpanyang iyon ay nakarehistro bilang provider ng medical logistics para sa malalaking ospital sa Maynila, kasama na ang ESI. Augustine Medical Center. Ipinakita niya ang nasa screen. Doon, makikita ang isang network ng mga ruta ng pagpapadala mula sa ospital patungo sa isang cold storage facility sa Valenzuela at pagkatapos ay sa Port of Manila. Lahat ay legal sa papel. Ngunit kung totoo na ang laman ng truck ay bahagi ng kanilang mga padala, nangangahulugan ito na ito ay isang krimen na itinago sa likod ng opisyal na permit. Huminga ng malalim si Cardo. Lubog na ang araw. Tanging ang tunog ng orasan sa dingding ang maririnig sa katahimikan. Tiningnan niya ang kanyang team isa-isa. Magsisimula tayo sa ospital. Huwag kayong magsasalita sa sinuman sa labas ng silid na ito. Papasok tayo sa 2 paraan. Si Isa ang mag-imbestiga sa administrasyon ng mga bangkay. Si Marco at Angela, suriin ninyo ang logistic at financial data. Hihingi ako ng direktang pahintulot mula kay General para magsagawa ng tahimik na pagmamanman. Kinabukasan, maulap ang langit sa Maynila. Ang SQ Augustine Medical Center ay matayog na nakatayo sa gitna ng lungsod. Mataas ang gusali nito na may mga salaming dingding na sumasalamin sa liwanag ng umaga. Mula sa labas, walang kakaiba. Ang mga tao ay pumapasok at lumalabas ng maayos ang pananamit. Ngumingiti ang mga nurse sa lobby at ang amoy ng antiseptiko ay pumupuno sa hangin. Walang nakakaalam na sa likod ng malinis na pader na iyon ay maaaring nagtatago ng isang madilim na lihim. Pumasok si UC. Isa Reyes sa gusali na nagpapanggap na mula sa Department of Health para sa isang routine check. Nakasuot siya ng puting coat at may dalang makapal na folder. Sa reception, magalang siyang tinanggap ng staff. Ngunit pagpasok niya sa pasilyo ng morgue sa ibabang palapag, nagbago ang kapaligiran. Mas madilim ang ilaw doon at mas malamig ang hangin kaysa sa nararapat. Napansin ni Isa ang isang pintuang bakal sa dulo ng pasilyo na iba sa ibang mga pinto. Mayroon itong bagong digital lock, wala sa opisyal na plano ng gusali na pinag-aralan niya kagabi. Sa labas ng gusali, nagpanggap si Marco bilang isang logistics officer. Minamanmanan niya ang pagpasok at paglabas ng mga sasakyan sa likod ng ospital. Isang refrigerated truck na may logo ng Philmedtrans ang nakitang nakaparada doon. Pinaandar ng trooper ang makina, ngunit wala siyang ibinabang kargamento. Nakaupo lang siya at naghihintay. Kinuha ni Marco ang litrato mula sa malayo at ipinadala kay Cardo. Si Cardo, na nasa opisina, ay agad na tinawagan si Angela. Angela, i-check mo ang plaka ng truck na iyan. Mabilis na hinanap ni Angela sa database. Ang truck ay nakarehistro sa isang peking kumpanya na may blankong address sa isang industrial zone sa Bulacan.
Tumingin siya sa screen ng may tensyon. Parehong-pareho ang pattern sa truck sa Daluyong Pass, sir. Samantala, nagawang makapasok ni Isa sa administration office ng morgue sa tulong ng isang matandang staff na nakakakilala pa sa kanya. Sa silid na iyon, natagpuan niya ang isang tumpok ng mga file tungkol sa mga hindi kilalang bangkay. Ang data sa nakalipas na 6 na buwan ay nagpapakita ng biglaang pagtaas mula sa karaniwang 5 kaso kada buwan tungo sa higit 20. Karamihan ay nakatala para sa medical research. Ngunit walang kahit isang file ang may kumpletong permit mula sa pamilya o isang lehitimong research institution. Nanginginig na isinara ni Isa ang folder. Alam niyang hindi na ito nagkataon lang. Paglabas niya sa silid, nakita niya ang isang lalaking nakaputing coat na mabilis na naglalakad patungo sa pintuang bakal sa dulo ng pasilyo. Kilala niya ang mukha nito, si Ilse. Antonio Valderrama, ang pinuno ng surgery department at miyembro rin ng board of directors ng ospital. Binuksan niya ang pinto gamit ang isang personal access card at nawala sa loob. Pinigilan ni Isa ang kanyang hininga, sinusubukang hindi mapansin. Matagal niyang tinitigan ang pinto bago nagpa siyang umatras at bumalik sa kanyang sasakyan. Nang hapong iyon, nagkita-kita sila sa isang maliit na karinderya malapit sa Pasig River. Maingay ang labas dahil sa mga sasakyan, ngunit tahimik ang kanilang mesa. Inilapag ni Isa ang folder sa mesa at mahinang nagsalita, lahat ng data ng mga bangkay ay peke. May nagmamanipula sa mga talaan ng kamatayan para gawing research cadavers ang mga mahihirap na pasyente. At ang huling taong nakita kong pumasok sa silid na wala sa plano ng gusali ay si Ilse. Antonio Valderrama. Matagal siyang tinitigan ni Cardo. Ang hangin ng gabi ay nagdadala ng amoy ng ulan mula sa malayo. Sa kanyang isipan, alam niyang ang pangalang iyon ay magdadala sa kanila sa isang mas madilim na labirinto. Dahil si Ilse Valderrama ay hindi lang isang siruhano, siya rin ang direktor ng isang pundasyon na may malaking shares sa Filmetrans. Malawak ang kanyang network, malakas ang kanyang mga koneksyon. Ininom ni Cardo ang kanyang malamig na itim na kape. Kung ganoon, ito na ang simula. Hindi lang sistema ang kalaban natin, kundi pati na rin ang taong gumawa nito. Tumingin siya sa malayo, sa kalsadang nagsisimula ng mabasa ng ulan. Sa kanyang katahimikan, alam niyang ang susunod na hakbang ay magtatakda ng kapalaran ng maraming tao, kasama na ang kanyang sarili. Buong gabing umulan sa Maynila. Ang mga kalsada ay kumikinang dahil sa liwanag ng mga ilaw ng lungsod. Sa kanyang maliit na opisina, si Major Cardo de Leon ay nakatitig sa larawan ni Ilse. Antonio Valderrama na nakapaskil sa investigation board. Ang mukha ng doktor ay kalmado at karismatiko, isang taong iginagalang ng marami. Ngunit sa likod ng propesyonal na ngiting iyon, alam ni Cardo na may mas madilim na bagay na itinatago. Nakaramdam siya ng kakaibang kutob, na para bang ang mga mata sa larawan ay nakatitig pabalik, hinahamon siyang hanapin ang katotohanang nakatago. Dumating si Marco na may dalang brown folder na basa ng ulan. Inilagay niya ito sa mesa ng walang imik. Sa loob ng folder ay may mga larawan ng isang cold storage facility na matatagpuan sa isang industrial park sa Valenzuela. Ang lugar na iyon ay ginagamit ng Filmetrans para sa pansamantalang imbakan. Mahinang nagkwento si Marco. Tahimik ang warehouse, sir. Pero gabi-gabi may mga truck na pumapasok at lumalabas. Ang pinto sa likod ay binabantayan ng 2 malalaking lalaki. Walang senyales ng anumang legal na aktibidad doon. Lahat ng pagpapadala ay ginagawa ng walang opisyal na dokumento. Matagal na tinitigan ni Cardo ang mga larawan. Sumindi siya ng sigarilyo kahit na masikip na ang hangin sa silid. Pupuntahan natin ang lugar na iyan bukas ng gabi. Tahimik, walang uniforme. Tumango si Marco. Sa isang sulok ng silid, si Angela ay nakatutok pa rin sa kanyang laptop. May natuklasan siya mula sa mga talaang pinansyal ng SU. Augustine Medical Center. Sa tuwing magpapadala ang ospital ng bangkay para sa research, may pumapasok na transaksyon mula sa isang personal na account sa pangalan ni Ilse Valderrama patungo sa isang offshore account na pag-aari ng Filmetrans. Malaki ang halaga, regular, at laging nakatala bilang research donation. Huminga ng malalim si Cardo. Hindi lang sila nagbebenta ng mga katawan, ginagawa pa nilang mukhang kawanggawa.
Tumingin siya sa ulan sa labas ng bintana. Tila napakabigat ng mundo ng gabing iyon. Kinabukasan, eksaktong 11:00 ng gabi, 3 sasakyan ang dahan-dahang gumalaw patungo sa warehouse sa Valenzuela. Patay ang mga ilaw. Dumating sila nang walang anumang tanda ng pulisya. Si Marco at 2 miyembro ay nagpanggap bilang mga logistics personnel. Si Angela ay nagmamanman sa pamamagitan ng isang remote camera mula sa isang surveillance van. Samantala, si Cardo at isa ay naghihintay ng senyales sa likod ng warehouse. Ang hangin ng gabi ay nagdadala ng amoy ng langis at alat mula sa daungan. Kumatok si Marco sa bakal na pinto ng 3 beses. Isang malaking lalaki ang bahagyang nagbukas nito. "Saan kayo galing?" tanong ng gwardiya ng may magaspang na boses. Itinaas ni Marco ang mga peking dokumento. "Night delivery mula Dsku. Augustine. 5 container ng medical research materials." Tinulyapan ng lalaki ang mga papel, saka tumango at mas malawak na binuksan ang pinto. Pagbukas ng pinto, isang malamig at mabahong amoy ang sumalubong sa kanila. Mula sa siwang sa pagitan ng mga refrigerated container, may manipis na puting usok. Sa isang gilid ng silid, ilang taong nakasuot ng lab coat ang naglilipat ng malalaking plastic crate sa mga kahoy na papag. Si Angela, na nagmamanman, ay agad na bumulong sa komunikador. Nakuha na ng kamera ang mga imahe. May mga label ng ospital sa bawat crate. AS2. Augustine Medical Center. Ito na ang direktang ebidensya. Nagbigay ng senya si Cardo. Sa loob ng ilang segundo, pumasok ang kanyang team mula sa 2 direksyon. Nagkaroon ng maikling kaguluhan. Ilang lalaki ang sinubukang tumakas ngunit nahuli. Ang tunog ng mga yabag at pagbagsak ng metal ay umalinggaw sa loob ng warehouse. Itinutok ni Cardo ang kanyang flashlight sa isa sa mga container. Malamig na hangin ang lumabas mula rito. Sa loob, nakasalansan ang 12 ng maliliit na crate na mailabel na biological organs. Bawat crate ay may code na kapareho ng natagpuan sa truck sa Daluyong Pass. Nakatayo si Iusei. Isa reyes sa tabi ni Cardo. Maputla ang kanyang mukha, ngunit kalmado pa rin ang kanyang boses. Sistematiko ito. Pinuputol, pinapalamig, tapos ipinapadala. Tahimik lang na tinitigan ni Cardo ang kilabot sa kanyang harapan. Sa dingding ng warehouse, may isang kupas na singboard na may nakasulat na Archipelago Logistics Inc. Ang lumang pangalan na dapat ay hindi na aktibo. Kinabukasan, mabilis na kumalat sa internal na sirkulo ng FFI ang balita tungkol sa raid. Ngunit bago pa man maianunsyo ang kaso, nakatanggap ang AFIS chief ng tawag mula sa isang mataas na opisyal sa Malacanang. Mabigat ang tono nito. Agad na ipinatawag ng general si Cardo sa kanyang opisina. Pagpasok ni Cardo, ramdam ang tensyon. "Cardo, kailangan mong mag-ingat. Hindi ito simpleng krimen. May malalaking pangalan sa likod nito. Huwag kang padalos-dalos na idawit ang ospital sa media bago magkaroon ng matibay na ebidensya. Maaari itong magdulot ng panik sa publiko." Tumingin ng malalim ang general na para bang nagbababala. Ikli lang ang sagot ni Cardo. "Hindi po ako naghahanap ng sensasyon, sir. Hinahanap ko ang katotohanan." Paglabas niya sa silid, sinalubong siya ni isa. Nararamdaman niya ang bigat na dumarami sa balikat ni Cardo. "Alam mo na kaya nilang itigil ang investigasyong ito anumang oras, di ba?" Tumingin si Cardo sa langit na nagsisimula ng lumiwanag. "Alam ko. Pero hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung sino ang nag-utos ng lahat ng ito." Nang hapong iyon, bumalik sila sa laboratorio. Nagtagumpay si Angela na i-recover ang ilang data mula sa computer na nakumpiska sa warehouse. Sa loob nito, may isang listahan ng mga shipment palabas ng bansa. Lahat ay gumagamit ng mga codename ng key research projects na may destinasyon sa ilang bansa sa Europa at Asia. Isa sa mga pangalang paulit-ulit na lumabas ay UC. Mateo T. Guevara. Natahimik si isa nang marinig ang pangalang iyon. Yumuko siya, nanginginig ang boses. "Kilala ko ang taong yan. Magkaklase kami sa med school." Isa siyang transplant expert na lumipat sa Switzerland, 2 taon na ang nakalipas. Walang nakakaalam kung bakit bigla siyang umalis ng Pilipinas.
Matalas siyang tiningnan ni Cardo. Kung ang pangalan niya ang lumalabas sa lahat ng dokumento, ibig sabihin hindi lang siya maliit na bahagi. Siya marahil ang utak. Tumingin si Isa sa screen na may blankong mga mata. Sa kanyang puso, may sumibol na takot at pagsisisi. Naalala niya ang kanyang kabataan ng si Ilse. Guevara ay laging nagsasalita tungkol sa pagsasalba ng buhay gamit ang medisina. Ngayon, ang parehong pangalan ay lumabas sa likod ng kalakalan ng organo. Tila bumaliktad ang mundo. Dahan-dahang tinapik ni Cardo ang balikat ni Isa. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang mahalaga ngayon, alam na natin ang direksyon. Simula ngayong gabi, ang target natin ay hindi lang si Ilse Valderrama, kundi pati na rin si Ilse Mateo Guevara. Kailangan nating mahanap ang koneksyon nila bago pa nila itago ang lahat ng mas malalim. Nagsimula na namang umulan ng gabing iyon. Sa labas, dumadagundong ang kulog. Nakatayo si Cardo sa bintana, tinitingnan ang mga patak ng ulan sa salamin. Alam niyang ang tunay na bagyo ay hindi pa dumarating. At kapag dumating ito, kailangan niyang maging handa na tumayo sa gitna nito ng walang anumang proteksyon. Kadiliman pa lang ay gising na ang Maynila. Ang hangin ay malagkit pa rin at ang manipis na hamog ay lumulutang sa ibabaw ng basang kalsada. Sa isang maliit na balkonahe ng police headquarters, nakaupo si Major Cardo de Leon na maihawak na isang tasa ng malamig na kapeng barako. Ang kanyang tingin ay malayo, tumatago sa liwanag ng umaga. Ang kanyang isip ay nakatali pa rin sa natuklasan kagabi tungkol sa 77 sako. Ang kaso ay lumaki na ngayon sa isang bagay na mas malaki pa kaysa sa kanyang inaasahan. Alam niya na mula nang lumitaw ang pangalan ni Ilse Mateo Guevara sa data ng pagpapadala, ang pagtugis na ito ay hindi na limitado sa isang ospital sa Maynila. Ngayon, may isang madilim na network na nag-operate sa iba't ibang bansa. Isang tanong ang sumagi sa kanyang isipan na ayaw niyang sagutin. Gaano kababa ang halaga ng pagkatao kapag ipinagbibili ng mga taong may pinag-aralan? Narinig ang mahinang yabag mula sa likuran. Lumitaw si Ilse Isa Reyes na may dalang makapal na folder. Halatang pagod ang kanyang mukha. Umupo siya sa harap ni Cardo at dahan-dahang binuksan ang mga papeles. Mahina ngunit matatag ang kanyang boses. Lahat ng tissue na natagpuan sa truck at sa warehouse sa Valenzuela ay may parehong pattern. Mga hiwa na napakapresiso, tulad ng gawa ng isang bihasang siruhano. Gumamit sila ng mga kemikal na pangpreserba na karaniwang ginagamit para mapanatiling sariwa ang mga organo bago ang transplantasyon. Tahimik na tinitigan ni Cardo si Isa. Kaya pinuputol nila ang mga katawan ng mga bagong namatay na tao at ipinapadala na parang bahagi ng medical research. Dahan-dahang tumango si Isa. Hindi lang ito maling paggamit ng mga bangkay. Ito ay pagpatay na binalot sa terminong research. Bumukas ang pinto at nagmamadaling pumasok si Marco na may seryosong mukha. Sir, may balita ako mula sa isang impormante sa Port of Manila. Ngayong gabi, may ipapadalang refrigerated container. Nakadeklara bilang medical supplies, pero walang data kung saan galing. Ang nagpadala ay ang parehong kumpanya, ang Philmetrans. Tumayo si Cardo at tumingin sa orasan sa dingding. Ito na ang pagkakataon. Nang hapong iyon, naghanda sila sa isang maliit na outpost malapit sa daungan. Ang hangin mula sa dagat ay may dalang matapang na amoy ng alat at diesel. Ang kapaligiran sa paligid ng pantalan ay mukhang normal. Ngunit sa likod ng ingay ng mga manggagawa at mga barko, may isang bagay na hindi tama. Isang puting truck na may logo ng Philmetrans ang huminto malapit sa isang container. Kinausap ng trooper ang isang opisyal ng daungan at pumirma sa mga dokumento. Pinanood ito ni Marco mula sa malayo at nakilala ang mukha ng lalaki, ang parehong tao na nagbabantay sa warehouse sa Valenzuela ilang araw na ang nakalipas. Nang tuluyang dumilim, kumilos ang team. Si Angela ay nagmamanman mula sa isang surveillance van, habang si Cardo at Isa ay lumapit sa area ng container mula sa madilim na bahagi ng pantalan. Nang ligtas na ang lahat ng posisyon, nagbigay ng senya si Cardo. Sabay-sabay silang sumugod. Ang tunog ng mga sapatos ay umalingaw sa bakal na sahig. Sinundan ito ng mga sigaw at pagbagsak ng metal. Sinubukang lumaban ng mga bantay, ngunit mabilis silang nahuli.
Umakyat si Cardo sa trailer at binuksan ang pinto ng container gamit ang isang crowbar. Mula sa loob, isang malamig na hangin ang sumabog. Ang ilaw ng flashlight ay tumago sa nagielong hamog. Sa loob, maayos na nakasalansan ang mga puting plastic crate na mailabel na biological. Bawat crate ay may code na kapareho ng listahan ng pagpapadala sa ibang bansa. Nakatayo si isa sa likod niya, maputla ang mukha. Mas marami ito kaysa sa inaasahan natin. Itinutok ni Cardo ang ilaw sa isang sulok at nakakita ng isang transparent na sobre. Sa loob nito, may kumpletong dokumento ng export na may electronic signature. Ang pangalan sa ilalim ng pirma ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Don Alejandro Andro Castillo, ang may-ari ng Archipelago Logistics Inc. Ang pangalang iyon ay hindi banyaga sa sinuman sa Maynila. Si Don Alejandro ay kilala bilang isang malaking negosyante sa logistika, isang pilantropo, at isang regular na donor sa ilang ospital at bahay ampunan. Ngunit ngayon, ang pangalang matagal ang hinahangaan ay lumabas na nasa likod ng kalakalan ng organo ng tao. Matapos ang operasyon, dinala ang container sa headquarters. Ngunit kinabukasan, dumating ang pressure mula sa lahat ng direksyon. Walang tigil ang pagring ng telepono sa mesa ni Cardo. Nagsimulang maamoy ng mga mamamahayag ang balita tungkol sa misteryosong container. Ipinatawag ng AIS chief si Cardo. Tense ang mukha ng kanyang superior. Cardo, may utos mula sa itaas na ingatan ang kasong ito. Huwag munang banggitin ang pangalan ni Don Alejandro sa media. Maaari itong magdulot ng kaguluhan. Yumuko si Cardo bilang paggalang, ngunit nag-aalab ang kanyang puso. Sa buong paggalang po, sir. Kung hihinto tayo dito, wala nang maglalakas loob na magpatuloy. Ayokong ang 77 buhay na iyon ay maging numero lang sa mga papeles. Matagal na natahimik ang general bago nagsalita ng mahina, sige, magpatuloy ka, pero mag-ingat. Ang mundong ginagalaw mo ngayon ay mas malupit kaysa sa nakikita. Nang gabing iyon, nakipagkita sina Cardo at isa sa isang matandang impormante ni Marco sa isang lumang karinderya malapit sa Pasig River. Ang impormante ay nagsalita ng nanginginig. Bawat buwan, may isang shipment mula sa kumpanya ni Don Alejandro na hindi nakatala sa sistema ng daungan. Lahat ng orihinal na dokumento ay direktang ipinapadala sa kanyang pribadong mansyon sa Forbes Park. Walang nangangahas na mag-inspeksyon dahil marami siyang protektor. Tumingin si Cardo kay isa, nagniningas ang kanyang mga mata sa determinasyon. Kung ganoon, doon tayo pupunta. Hindi kailangan ng search warrant, sapat na ang katotohanan. Kailangan nating makahanap ng isang bagay na mag-ugnay sa kanya kay Isi. Mateo Guevara bago pa nila burahin ang lahat. Tumango si isa. Alam niya ang panganib na naghihintay. Ngunit alam din niya na ang katotohanan ay hindi maaaring hayaang malunod sa takot. Umihip ang hangin ng gabi, dala ang amoy ng dagat. Ang mga ilaw ng lungsod ay nanginginig sa ibabaw ng ilog na parang mga kandilang lumalaban sa hangin. Sa katahimikan, tumingin si Cardo sa kadiliman, alam na ang susunod na hakbang ay magtatakda ng lahat para sa kanya, sa kanyang team, at sa 77 kaluluwang naghihintay ng hustisya. Nang gabing iyon, tila mabigat ang langit sa Maynila, na para bang nagtatago ng isang lihim na ayaw ibunyag. Sa malayo, paminsan-minsan ay kumikidlat, sinasalamin ang liwanag sa mga bubong ng mga bahay sa Forbes Park. Sa likod ng isa sa matataas na pader, nakatayo ang isang malaking mansyon na may istilong kolonyal, pag-aari ni Don Alejandro Castillo. Mula sa labas, mukhang tahimik ang bahay. Ngunit para kay Major Cardo de Leon at sa kanyang maliit na team, ang lugar na iyon ang puso ng isang network ng krimen na kumitil sa 12-dosenang inosenteng buhay. Nakatayo si Cardo sa kabilang kalsada, nagtatago sa likod ng isang nakaparadang sasakyan. Malamig at malagkit ang hangin. Inaayos ni Angela ang mga communication device habang sinusuri ni Marco ang mga security wire ng bahay. Lahat ay ginawa ng walang ingay. Nakaupo si Ilse. Isa reyes sa sasakyan, tinitingnan ang bahay mula sa malayo. Sa kanyang puso, may takot na mahirap ipaliwanag, ngunit mayroon ding tapang na hindi mapigilan. 11:00 na ng gabi nang sila ay nagsimulang kumilos. Madilim ang mga ilaw sa bakuran. Pinuto ni Marco ang wire ng TV sa kaliwang bahagi ng pader at nagbigay ng senyas.
Dahan-dahang pumasok si Cardo sa isang maliit na gate na hindi gaanong nakakandado. Ang amoy ng sampagita mula sa hardin ay maihalong amoy ng metal mula sa baril na hawak niya. Pagpasok nila, nagulat si Angela sa komunikador. May 3 gwardiya sa likod, isa sa terrace at isa sa sala. Lahat ay may armas. Tumango si Cardo at nagbigay ng mabilis na senyas. Sa loob ng ilang minuto, nabasag ang katahimikan ng bahay ng mabilis na mga yabag at ang tunog ng mga stungon. Sa isang malaking opisina sa ikalawang palapag, nakaupo si Don Alejandro sa likod ng isang mesa na gawa sa nara, nagbabasa ng mga papeles. Nang biglang bumukas ang pinto, tumingin siya kay Cardo na pumasok ng may matigas na mukha. Nagulat si Don Alejandro, ngunit agad na bumalik sa kanyang kompostura. "Magandang gabi, Major. Narinig kong hinahanap mo ako." Hindi sumagot si Cardo. Inilagay niya ang isang folder sa mesa. Sa loob, may mga larawan ng container, data ng transaksyon sa pagitan ng kumpanya ni Don Alejandro at Eve Guevara, at mga resulta ng laboratorio na nagpapatunay na ang lahat ng kargamento ay naglalaman ng organo ng tao. Mabilis na gumalaw ang mga mata ni Don Alejandro habang nagbabasa, ngunit nanatiling blanko ang kanyang mukha. Dahan-dahan niyang isinara ang folder. "Alam mo, Major, ang mundo ay hindi kasing simple ng itim at puti. Ang lahat ng ginagawa ko ay negosyo. Ang merkado ay nangangailangan at kami ay nagbibigay lamang ng supply. Sa tingin mo, sa paghuli sa akin, titigil ang kalakalang ito? Hindi. Ang mundo ay patuloy na mangangailangan ng organo at ang mga may pera ay laging makakakuha nito." Matalas siyang tinitigan ni Cardo, pinipigilan ang galit. "Tinatawag mo itong negosyo, samantalang ang ibinebenta mo ay buhay ng tao." Mapang-uyam na umiti si Don Alejandro. "Ang buhay ng tao ay maaaring maging numero rin sa ospital, Major. Ang pagkakaiba lang, ako ay tapat na ito ay tungkol sa pera." Pumasok si Marco na may dalang karagdagang ebidensya, mga kopya ng bank transfer mula sa isang dayuhang pundasyon na kontrolado ni Eve Guevara patungo sa personal na account ni Don Alejandro. Napakalaki ng halaga. Tumingin si Don Alejandro sa data ng walang takot. "Hindi mo ako maibabagsak sa pamamagitan lamang ng mga numero. Mayroon akong malalakas na tao sa likod ko, kasama na ang mga nag-utos sa iyong itigil ang investigasyon." Lumapit si Cardo, diretso sa mga mata ng matanda. "Marahil mayroon kang ang mga iyon, pero ngayong gabi, hawak ko ang katotohanan. Hindi ka na makakapagtago sa likod ng mga peking permit. Sasagutin mo ang 77 sako na nabulok sa itaas ng bundok." Pumasok si UC. Isa reyes na may dalang puting sobre. Inilagay niya ito sa mesa. "Ito ang sulat ng pag-amin ni EC Valderrama na nasa kustodya na namin. Inamin niya na lahat ng utos para sa operasyon ng pagputol ng organo ay direktang galing sa inyo. At kay EC Mateo Guevara." Sa pagkakataong ito, nagbago ang mukha ni Don Alejandro. Sa unang pagkakataon, nawala ang kanyang kahinahunan. "Sa tingin mo takot ako sa sulat ng isang desperadong doktor? Hindi magbabago ang mundo kahit makulong pa ako." Lumapit si Cardo, kalmado ngunit matatag ang kanyang boses. "Marahil tama ka, hindi magbabago ang mundo ngayon. Pero ang pangalan mo ay magiging tanda na ang krimen na tulad nito ay hindi na magtatago sa likod ng salitang pilantropo." Nang gabing iyon, isinagawa ang pag-aresto kay Don Alejandro nang walang anumang paglaban. Habang inilalabas ng mga pulis ang mga tumpok ng dokumento at computer, nagsimulang magbulungan ang mga nagising na kapitbahay. Hindi nila alam na ang taong kilala nilang tumutulong sa mga ampunan ay ang utak pala ng pinakamalaking kalakalan ng organo sa bansa. Bago mag-umaga, nakatayo si Cardo sa bakuran ng mansyon. Nagsimulang umambon. Tumingin siya sa kalsadang puno na ng mga ilaw ng pulisya. Sa kanyang dibdib, mayroong ginhawa, ngunit mayroon ding matinding pagod. Alam niyang ang pag-aresto na ito ay hindi pa ang katapusan. Nariyan pa si EC Guevara sa ibang bansa. Lumapit si isa na may dalang payong. "Ginawa mo ang tama, Cardo." Tumango si Cardo. "Hindi pa. May isa pang tao na kailangan nating hanapin." Nakatayo sila sa ilalim ng langit ng Maynila na nagsisimula ng lumiwanag.
Ang tunog ng azan mula sa isang kalapit na moske ay umalingaw-ngaw. Sa puso ni Cardo, isang maliit na panalangin ang namutawi, naway ang 77 kaluluwang naging biktima ay makahanap na ng kapayapaan. At naway ang hustisyang hinahanap ay hindi hihinto dito. Ang umaga sa Maynila ay may ibang pakiramdam matapos ang mahabang gabi ng pag-aresto. Malamig pa rin ang hangin, ngunit ang lungsod ay nagsisimula ng mabuhay. Sa Camp Crame, nakaupo si Major Cardo de Leon sa isang maliit na silid-pulungan kasama ang kanyang team. Pagod ang kanilang mga mukha, ngunit nagniningas pa rin ang kanilang mga mata. Sa kanilang harapan, isang malaking pisara ang puno ng mga ebidensya. Ang pangalan ni E.C. Mateo Guevara ay makapal na binilugan sa gitna. Malinaw na siya ang utak sa likod ng madilim na kadenang ito. Ginamit niya ang mga ospital sa Pilipinas bilang source, si Don Alejandro bilang logistics shield, at isang international na network para ibenta ang mga organo sa black market. Huminga ng malalim si Cardo. Nahuli na natin ang utak dito sa bansa. Pero hanggat malaya si Guevara sa labas, hindi pa tapos ang lahat ng ito. Si Angela, na nakaupo sa harap ng laptop ay tumingala. Gumagamit si Yusei Guevara ng isang foundation sa Switzerland para ipunin ang pera mula sa pagbebenta ng mga organo. Mula doon, dumadaloy ang pondo sa iba't ibang peking kumpanya. Dagdag ni Marco, may impormante ako sa Singapore, sir. Sabi niya, may isang taong kamukha ni Ilse Guevara na ilang beses nang nakita doon. Madalas siyang pumunta sa isang pribadong research clinic sa border area. May lisensya raw ang clinic na iyon para sa human tissue research, pero marami ang naghihinala na lugar ito para sa paglalaba ng mga organo mula sa iba't ibang bansa. Matagal na tinitigan ni Cardo si Marco. Kung totoo yan, kailangan nating kumilos ng mabilis bago siya mawala ulit. Tumayo siya. Simula ngayon, magtatrabaho tayo sa ibang bansa. Hindi natin hahayaang manatiling malaya dahil lang nagtatago siya sa likod ng mga hangganan ng batas. Nang hapong iyon, humingi ng pahintulot si Cardo sa AS Chief para makipag-ugnayan sa Interpol. Mabigat ang mukha ng kanyang superior. Alam mo ba, Cardo? Hindi ito maliit na hakbang. Pinag-uusapan natin ang teritoryo at batas ng ibang bansa. Yumuko si Cardo. Alam ko po, sir. Pero kung hihinto tayo dito, masasayang lang ang lahat ng pinaghirapan natin. Matagalan na tahimik ang general bago tumango. Gawin mo ayon sa proseso pero mag-ingat. Maraming matang nakamasid. Ilang araw ang lumipas, sa tulong ng Interpol at ng Embahada ng Pilipinas sa Singapore, isang maliit na team ang ipinadala para imbestigahan ang klinik. Kasama si isa bilang forensic expert. Nagpanggap sila bilang isang medical research team na gustong makipagtulungan. Mula sa bintana ng eroplano, tinitingnan ni Cardo ang malawak na dagat. Sa kanyang puso, alam niyang ang biyaheng ito ay hindi lang tungkulin, ito ay tungkol sa pagtupad sa isang pangako sa 77 kaluluwang hindi na makapagsalita. Pagdating doon, ang klinik ay mukhang ordinaryong laboratorio lang, malinis, moderno, may pangalang Illuminova Health Research. Ngunit naramdaman ni Isa ang isang bagay na kakaiba. Masyadong malamig ang aircon sa loob at may mahinang ugong ng makina mula sa basement. Habang nagpapanggap na naghihintay, ikinonekta ni Angela ang kanyang maliit na laptop sa Wi-Fi ng gusali. Sa loob ng ilang minuto, lumabas ang mga lihim na data. Ang lahat ng file ay may mga code na katulad ng sa mga dokumento mula sa Port of Manila. Bumulong si Marco. Sir, hindi ito ordinaryong laboratorio. Itinatala nila ang data ng pagpapadala ng organo gamit ang mga terminong medikal para pagtakpan ang mga transaksyon. Tumingin si Cardo sa screen at nabasa ang isang pangalan sa ibaba ng isang file, EC. Mateo Guevara. Mas mabilis na tumibok ang kanyang puso. Lumingon siya kay Isa na maputla na rin. Bumulong ito, nandito nga talaga siya. Ngunit bago pa nila ma-download ang lahat ng data, isang matangkad na lalaking nakaputing coat ang lumitaw. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matalim. Matagal na rin, Isa. Mahilig ka pa ring makialam sa mga bagay na hindi mo dapat pinakikialaman. Napatigil si Isa. Ang mukha na dati niyang kilala sa med school ay nakatayo na ngayon sa kanyang harapan na may malamig na ngiti. Si Ilse.
Mateo Guevara. Agad na tumayo si Cardo sa pagitan nila. Chay. Guevara, sa ngalan ng batas, pinaghihinalaan ka naming sangkot sa isang internasyonal na organ trafficking network. Ngunit pumiti lang ang lalaki. Dumayo pa kayo para lang akusahan ako ng walang matibay na ebidensya. Ang medisina ay nangangailangan ng sakripisyo, Major. Ginagamit ko lang ang mga bagay na itinapon na ng mundo para iligtas ang iba. Ang mga salitang iyon ay nagpasikip sa dibdib ni Isa. Tinatawag mong sakripisyo ang pagpatay ng tao para iligtas ang iba, nanginginig niyang tanong. Hindi maaalala ng mundo ang mga namatay, sagot ni Guevara. Ang pinapahalagahan lang nila ay ang mga naligtas. Lumapit si Cardo. Kung ganoon, dapat ding malaman ng mundo kung sino ang nagnakaw ng buhay para iligtas ang kapangyarihan. Naging tensyonado ang silid. Sa labas, umuugong pa rin ang mga makina. Sa isipan ni Cardo, alam niyang ang pagtatagpong ito ay simula pa lang ng isang mas mapanganib na yugto. Ngayon, kaharap na nila ang utak sa likod ng lahat. Napakalamig ng hangin sa basement ng Luminova Clinic, tumatago sa balat at nagpapahirap sa paghinga. Ang mga ilaw na neon ay bahagyang nanginginig, sinasalamin ang liwanag sa mga kulay abong pader na metal. Sa gitna ng silid, si UC. Mateo Guevara ay nakatayong matuwid, nakasuot ng puting coat na walang bahid ng dumi. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kina Cardo at Isa na may tinging mahirap basahin, kalmado ngunit puno ng kayabangan. Tumayo si Cardo sa harap niya, hawak ang kanyang badge. Chay. Mateo Guevara, nasa ilalim ka ng investigasyon para sa pagkakasangkot sa isang internasyonal na network ng human organ trafficking. Mayroon kaming ebidensya ng mga data ng pagpapadala, transaksyon sa pananalapi, at testimonya mula sa iba pang sangkot na nag-ugnay sa pangalan mo sa iligal na operasyon sa Pilipinas. Bahagyang humiti si UC. Guevara. Nagsasalita ka tungkol sa batas, Major, pero anong batas? Ang batas ng bansang hinahayaang mamatay ang mga mahihirap sa waiting room ng ospital habang ang mayayaman ay lumilipad sa ibang bansa para bumili ng bagong buhay mula sa laman ng iba. Tumingin ng matalim si Isa. Binibigyan mo ng katwiran ang sarili mo sa pamamagitan ng pagsisi sa sistema, samantalang ikaw ang lalong nagpapalala nito. Ginawa mong kalakal ang katawan ng tao, isang bagay na dapat igalang kahit pagkatapos ng kamatayan. Ang boses ni Isa ay nanginginig, ngunit nanatiling matatag ang kanyang mga mata. Naalala niya ang mga araw sa unibersidad, noong si Guevara pa ang pinakamatalinong estudyanteng laging nagsasalita tungkol sa moralidad ng medisina. Dahan-dahang lumapit si Cardo. Napansin niya ang isang mesa malapit sa dingding kung saan may mga garapong salamin na naglalaman ng mga nakapreserbang tissue ng tao. Ang ilan ay may label pa mula sa mga ospital sa Pilipinas. Sa isa pang estante, may maliliit na refrigerated crate na may logo ng Filmetrans. Si Angela, na nagtatago sa isang sulok, ay nagbigay ng senyas sa komunikador. Sir, nakopya ko na ang buong data sa main server. May mga talaan ng export sa Germany, Italy at Switzerland. Lahat sa ilalim ng pangalan ng foundation ni EC. Guevara. Nagbigay ng thumbs up si Cardo. Alam niyang limitado ang kanilang oras. Tumingin siya ulit kay Guevara. Itigil mo na ito at sumama ka sa amin. May paraan pa para panagutan ang mga ginawa mo. Mahinang tumawa si EC. Guevara. Ang daan ng pananagutan na sinasabi mo ay kulungan at kahihiyan. Hindi maiintindihan ng mundo ang ginagawa ko. Ang kailangan ng mundo ay resulta, hindi paliwanag. Biglang may narinig na mga yabag mula sa labas. Nagbigay ng mabilis na senya si Marco. Sir, kailangan na nating umalis. May mga security guard na papalapit. Tumango si Cardo. Lumapit siya kay Guevara at bumulong ng may diin. Kung ganoon, hayaan mong ang mundo mismo ang humusga kung sino ang tama. Mabilis silang lumabas ng basement. Pagdating nila sa hagdanan, umilaw ang mga pulang alarma at tumunog ang mga sirena. Ilang gwardiya ang tumakbo mula sa pasilyo. Hinarang sila nina Angela at Marco habang sina Cardo at Isa ay tumakbo palabas sa likod. Malakas ang ulan sa labas. Tumakbo sila sa ilalim ng buhos ng ulan. Isang sasakyan ng Interpol ang naghihintay sa dulo ng eskinita.
Pumasok sila, hinihingal. Mabilis na umalis ang sasakyan. Sa loob, nagsalita si Angela. Ligtas na ang lahat ng data. Mayroon tayong mga talaan ng transaksyon, pangalan ng foundation, at mga visual na ebidensya. Pero nakataka si UC Guevara. Kinuyom ni Cardo ang kanyang kamao. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Tumingin si isa sa kanya. Nakuha na natin ang ebidensya, Cardo. Ngayon, malalaman na ng mundo kung sino talaga siya. Tumango si Cardo, ngunit matigas pa rin ang kanyang boses. Malamang malalaman ng mundo, pero hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nahuhuli gamit ang sarili kong mga kamay. Ilang araw ang lumipas, naging pangunahing balita sa internasyonal na media ang raid sa Luminova Clinic. Ngunit sa Maynila, bumalik si Cardo sa kanyang simpleng opisina. Sa kanyang mesa, nakadisplay ang larawan ng 77 sako. Sa tuwing tinitingnan niya ito, sumisikip ang kanyang dibdib. Nang gabing iyon, mag-isa siyang nakaupo sa madilim na silid. Binuksan niya ang kanyang laptop at tiningnan ang isang email mula sa Interpol. Maikli ang mensahe, lokasyon na tukoy. Chay. Mateo Guevara, namataan sa border ng Thailand. Matagal na tinitigan ni Cardo ang screen. Sa kanyang mga mata, ang liwanag mula sa screen ay naging apoy ng determinasyon. Alam niyang ito na ang tawag para ipagpatuloy ang paglalakbay na hindi pa tapos. Ang hustisya ay hindi hihinto sa mesa ng korte. Kailangan itong habulin kahit na mga hulugan ito ng pagtawid sa hangganan ng sariling bansa. Gabi na sa maliit na silid sa Camp Crame. Si Cardo ay nakaupong nag-iisa. Ang ulan na kanina pa bumubuhos ay hindi pa rin tumitila. Sa kanyang mesa, isang tasa ng kape ang lumamig na at isang tumpok ng mga papeles ang naghihintay. Nakatutok ang kanyang mga mata sa isang digital map na nagpapakita ng border sa pagitan ng Thailand at Malaysia. Isang pulang tuldok sa screen ang huling signal na ipinadala ng Interpol. Nandoon si UC Mateo Guevara, mabilis na gumagalaw parang isang aninong hindi mahuli. Huminga ng malalim si Cardo. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, lumalabas ang imahe ng kanyang kapatid na si Cristina. Ngayon, malinaw na ang lahat. Si Cristina ay isa sa mga biktima. Isang mahinang katok ang gumising sa kanya mula sa pag-iisip. Pumasok si Marco. Sir, may balita mula sa Interpol. Kailangan nila ng kinatawan mula sa Pilipinas para sumama sa operasyon sa Thailand. Gusto nilang ikaw ang mamuno sa koordinasyon. Tumayo si Cardo at tumingin sa bintana. Bukas tayo aalis. Wala nang oras para maghintay. Kinabukasan, isang maliit na military plane ang nagdala kina Cardo, Marco at Angela sa Bangkok. Sa headquarters ng Interpol, nakilala nila si Captain Surya, isang opisyal mula sa Thai Police. Maligayang pagdating, Major. Sinusubaybayan na namin ang taong hinahanap ninyo. Nagtatago siya malapit sa Chiang Rai, sa border ng Myanmar. Delikado ang lugar na iyon. Kalmadong tumango si Cardo. Walang problema. Sanay kami sa mahihirap na sitwasyon. Nang hapong iyon, lumipad sila patungo sa Hilaga. Isang malawak na kagubatan ang bumungad sa kanila. Sa pagitan ng mga puno, may isang lumang gusali, isang warehouse na pinaniniwala ang iligal na laboratorio. Doon daw nagtatago si Guevara. Nang dumilim, lumapit ang team. Maalikabok at basa ang hangin. Mula sa malayo, may isang madilim na ilaw. Nagbigay ng senya si Cardo. Kumilos sila ng walang ingay. Nang malapit na sila sa pinto, may narinig silang tunog ng makina. Isang truck ang papaandar. Pinabilis ni Cardo ang kanyang mga hakbang at sinipa ang pinto. Nabasag ang katahimikan. Ilang tao ang tumakbo. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang isang matangkad na lalaking nakaputing coat na tumatakbo patungo sa likod. Nakilala ni Cardo ang anyo na iyon. Chay. Mateo Guevara. Hinabol niya ito. Bumuhos na naman ang malakas na ulan. Naghabulan sila sa pagitan ng matataas na kawayan. Paminsan-minsan ay lumingon si Guevara, at sa liwanag ng kidlat, kitang-kita ang kanyang mukha. Pagod na siya, ngunit nakangiti pa rin. Isang ngiti na nagpakulo sa dugo ni Cardo.
Sa gilid ng isang bangin, huminto si Guevara. Sa ibaba, isang malakas na ilog ang dumadaloy. Itinutok ni Cardo ang kanyang baril. Hinto, Guevara. Wala ka nang tatakbuan. Nakatayo si Guevara na nakatalikod sa bangin. Sa tingin mo takot ako sa parusa. Isang bagay lang ang kinatatakutan ko, Major. Ang makalimutan. Marami ka ng taong pinawala sa mundong ito, sabi ni Cardo. Pero hindi ka malilimutan ng kasaysayan. Tumingin si Guevara sa langit, saka kay Cardo. Kung ganoon, hayaan mong isulat ng kasaysayan kung paano ako umalis. Bago pa man makabaril si Cardo, tumalon si Guevara sa rumaragasang ilog. Isang malakas na lagaslas ang narinig. Tumakbo si Cardo sa gilid, ngunit agos lang ang nakita niya. Dumating si Marco. Sir, hindi namin nakita ang katawan niya. Malayo ang agos ng ilog na iyan. Nakatayo si Cardo, ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luhang hindi niya namalayang tumutulo. Alam niyang kahit na marahil ay nalunod na si Guevara, ang katotohanan tungkol sa kanyang mga ginawa ay mananatiling buhay. At ang 77 kaluluwa ay sa wakas ay makakakuha ng kaunting hustisya. Ngunit sa kanyang puso may isang puwang na hindi mapunan. Walang perpektong tagumpay sa laban kontra sa kadiliman na tulad nito. Ilang araw ang lumipas, opisyal na idineklara ng Interpol na si Ilse Guevara ay nawawala at ipinapalagay na namatay. Ang kaso ay dahan-dahang isinara. Ngunit para kay Cardo, hindi pa tapos ang kwento. Bumalik siya sa Maynila, sa kanyang opisina, at tinitigan ang mapa ng mundo. Umulan na naman, tulad ng gabing iyon sa Daluyong Pass. Sa kanyang mesa, may larawan ng kanyang kapatid na si Cristina. Bumulong siya, tinupad ko na ang pangako ko, Cristina. Pero ang paghahanap ng hustisya ay hindi hihinto dito. Dahil sa mundong ito, hanggat may nagsasamantala sa pagdurusa ng iba, laging magkakaroon ng ganitong gawain. Isang gabi, sa simula ng taglamig, nagmamadaling pumasok si Angela sa kanyang opisina. Dala niya ang isang tablet. Sir, may nakita ako. Sa screen, may malabong imahe mula sa kikikis ng isang airport sa Istanbul. Sa gitna ng mga tao, may isang matangkad na lalaki na nakasombrero at salamin. Pamilyar ang kanyang paglalakad. Palakihin mo, sabi ni Cardo. Pinalaki ni Angela ang imahe. Malinaw ang hugis ng kanyang mukha. Si Ilse Mateo Guevara. Buhay pa siya. Ang data ng paglalakbay ay nagpapakita ng ibang pangalan, sabi ni Angela. Farid Azman, patungong Zurich. Napaisip si Cardo. Zurich. Ibig sabihin, bumalik siya sa kanyang pera, sa foundation na nag-ipon ng lahat ng kanyang kinita sa krimen. Ang Beacon of Humanity Foundation, dagdag ni Marco. Ang lugar na iyon ay hindi lang imbakan ng pera, kundi ang utak din ng buong operasyon. Ilang araw ang lumipas, lumipad sina Cardo at Angela sa Zurich, nagpapanggap bilang mga forensic consultant. Nakipagtulungan sila sa Swiss police. Sinundan nila ang daloy ng pondo patungo sa isang pribadong pasilidad na tinatawag na Helix Biosolutions. Isang gabi, lumapit sila sa gusali. Sa loob, nakita nila ang mga hilera ng mga glass capsule na naglalaman ng mga nakapreserbang tissue ng tao. Sa isang mesa, may mga dokumentong may pirma ni Ilse Mateo Guevara. Isang anino ang lumitaw. Si Ilse Guevara. Alam kong darating kayo, sabi niya nang may malamig na ngiti. Hindi kayang patayin ng mundo ang isang bagay na naging pangangailangan na nito. Hindi ka na si Ilse Guevara, sabi ni Cardo. Isa kang mangangalakal ng kamatayan. Mapagkunwari ang mundong ito, Major. Binibili nila ang resulta ng trabaho ko ng may opisyal na permiso. Pinapabilis ko lang ang proseso. Biglang tumunog ang mga alarma. Lumitaw ang dalawang armadong gwardiya. Nagtago sina Cardo at Angela sa likod ng isang bakal na mesa. Tumakas si Guevara sa isang pasilyo sa likod. Hinabol siya ni Cardo. Sa isang malaking storage room, sa gitna ng mga tangke ng liquid nitrogen, huminto si Guevara. Hinto, sigaw ni Cardo. Kailangan ng mundo ang mga taong tulad ko, sabi ni Guevara. Kailangan ng mundo ang katotohanan, hindi mga halimaw, sagot ni Cardo. Ngumiti si Guevara sa huling pagkakataon.
Ang katotohanan ay ang natira lamang mula sa isang sirang kasinungalingan, Major. Mananatili akong buhay sa loob ng sistemang ito kahit na mawala ang aking katawan. Pinindot niya ang isang buton sa dingding. Isang malamig na gas ang pumuno sa silid. Sumigaw si Angela. Tumakbo sila palabas. Ilang sandali matapos silang makalabas, isang maliit na pagsabog ang yumanig sa gusali. Hindi na natagpuan ang katawan ni Guevara. Ilang linggo ang lumipas, pinuri ng mundo ang kooperasyon ng Pilipinas at Switzerland. Ngunit para kay Cardo, mapait ang tagumpay. Sa kanyang hotel, nakatanggap siya ng isang mensahe na walang pangalan. Iisang pangungusap lang, patuloy na ipagbibili ng sangkatauhan ang sangkatauhan. Ako ang unang piyesa lamang. Isinara ni Cardo ang laptop. Sa labas, dahan-dahang bumagsak ang nyebe. Sa kanyang puso, bumulong siya, kung siya ang unang piyesa, ako ang magiging huling kamay na magpapatigil sa lahat. Ang paglaban ay hindi natatapos sa panahon, ulan man o nyebe. Umagang-umaga sa Zurich, maputla at tahimik ang langit. Ang nyebe na bumagsak kagabi ay hindi pa tuluyang natutunaw, tinatakpan ang bawat bakas ng taong nagdaan. Sa bintana ng kanyang hotel, nakatayo si Cardo, nakatingin sa labas. Tila payapa ang mundo mula roon, ngunit alam ng kanyang puso na sa likod ng kapayapaan ay may kadilimang hindi pa naaabot ng batas. 3 araw na ang nakalipas mula nang masunog ang Helix Biosolutions. Walang nakakaalam kung si Ilse Guevara ay talagang namatay o nakatakas. Itinuring na sarado ng Interpol ang kaso. Ngunit para kay Cardo, may kulang. Naniniwala siyang mayroon pang isang tao sa likod ng lahat, isang taong mas mapanganib pa kay Guevara. Nang hapong iyon, dumating si Angela na may dalang mga resulta mula sa backup server. Sir, may nakita ako. Sa huling pahina, paulit-ulit na lumitaw ang isang pangalan, Professor Emmanuel Cruz, isang siyentipikong Pilipino na matagal nang naninirahan sa Europa. Ayon sa mga talaan, siya ang mentor ni Guevara noong kolehiyo at ngayon ay pinuno ng isang bagong research foundation sa Geneva. Kaya ang ugat ng kasamaang ito ay hindi nagtapos kay Guevara, bulong ni Cardo. Tumango si Angela. Ang pundasyon ay tinatawag na House of Medical Light. Ngunit tumatanggap ito ng pondo mula sa parehong mga source ng dati nating natuklasan. Nagpalit lang sila ng pangalan. Alam ni Cardo na ito na ang susunod na tawag. Nang gabing iyon, bumiyahe sila papuntang Geneva. Ang gusali ng foundation ay elegante, nakatayo sa tabi ng isang lawa, malinis at moderno. Ngunit sa likod ng karangyaan, naramdaman ni Cardo ang parehong aura, tulad ng sa Zurich, malamig, tahimik, ngunit nagtatago ng lihim. Nagpanggap sila bilang isang international audit team. Sa loob, isang matandang lalaking may puting buhok ang sumalubong sa kanila nang may magiliw na ngiti. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga mata ay matalas. Maligayang pagdating. Marami na akong narinig tungkol sa inyo, sabi niya sa matatas na Filipino. Si Professor Emmanuel Cruz. Walang agham na tama kung ginagamit ito para ipagkalakal ang buhay ng iba, matigas na sabi ni Cardo. Alam ni Cardo na ang matandang ito ang utak sa likod ng lahat. Nang gabing iyon, sa kanilang hotel, ipinakita ni Angela ang data mula sa kanilang surveillance. Si Professor Cruz ay may lihim na pakikipagtagpo sa isang pantalan bago mag-umaga. Nang madaling araw, sa ilalim ng isang madilim na ilaw, nakita nila si Professor Cruz nakausap ang isang matangkad na lalaking nakaitim na coat. Nang lumingon ang lalaki, napigil ni Cardo ang kanyang hininga. Ang mukha na iyon, si Guevara. Buhay siya, at ngayon ay nakatayo sa tabi ng kanyang guro. Narinig nila ang kanilang usapan. Hindi pa handa ang mundo para sa katotohanang dala natin, sabi ni Professor Cruz. Pero ang sistemang ito ay magpapatuloy. Kailangan lang natin ng oras. Tumango si Guevara, may peklat sa kanyang pisngi. Hangga't takot mamatay ang tao, walang makakapigil sa atin. Alam ni Cardo na ang gabing iyon ay hindi katapusan, kundi simula ng isang mas madilim na yugto. Habang sumisikat ang araw, nakatayo siya sa tabi ng lawa. Bawat pintuan ng kasamaan na isinasara ay may isa pang bubukas, naghihintay sa isang taong may sapat na tapang para pumasok. At alam niya, hanggat may mga taong nagbebenta ng kanilang konsensya, ang kanyang tungkulin ay hindi matatapos.
Sumikat ang bukang liwayway sa ibabaw ng lawa ng Geneva, na may malambot na kulay kahel na sumasalamin sa tubig. Isang manipis na hamog ang dahan-dahang gumalaw, tinatakpan ang pantalan kung saan naganap ang lihim na pagpupulong. Wala nang sinuman doon. Tanging mga bakas ng paa na halos nabura na ng hamog. Nakatayo si Cardo sa gilid ng lawa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa abot tanaw, na para bang gustong tumago sa hamog at hanapin ang dalawang anino na nawala sa dilim. Hindi natin sila pwedeng hayaang makatakas ng ganoon lang, mahinang sabi ni Angela. Alam ko, sagot ni Cardo. Bumalik sila sa headquarters ng Interpol. Ipinakita ni Cardo ang mga resulta. Ang pangalan ni E.C. Guevara at Professor Cruz ay muling lumitaw sa listahan ng mga wanted. Ngunit sa pagkakataong ito, mas komplikado ang kaso. Ang bagong foundation ay may network sa maraming bansa at gumagalaw sa ilalim ng legal na pananaliksik. Hindi lang sila mga baliw na siyentipiko, sabi ng isang opisyal ng Interpol. May mga protektor sila sa likod ng malalaking institusyon. Tinitigan ni Cardo ang isang malaking mapa sa dingding. Ang mga pulang tuldok ay nagdudugtong mula sa Pilipinas patungo sa Europa, gitnang silangan hanggang sa Latin America. Ito ay isang sistema na naging bahagi na ng modernong mundo. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Cardo. Naalala niya ang kanyang kapatid na si Cristina. Sa tuwing naaalala niya ito, tumitibay ang kanyang determinasyon. Pumasok si Angela na may dalang laptop. Sir, may nakita ako sa sistema ng komunikasyon ng foundation. May isang lihim na code na konektado sa Pilipinas, sa isang maliit na isla sa Palawan. Huminga ng malalim si Cardo. Kaya ang kanilang mga ugat ay bumabalik sa sariling bayan. Ang mundo ay umiikot, ngunit ang kasamaan ay laging naghahanap ng daan pa uwi. Ilang araw ang lumipas, lumipad sila pabalik sa Pilipinas. Mula sa Manila, nagpatuloy sila sa isang maliit na islang tinatawag na Isla Silangan. Ang isla ay payapa, ngunit sa likod ng kagandahan nito ay may isang pasilidad na tinatawag na Philippine Marine Research Center. Ang pondo nito ay mula sa parehong foundation sa Geneva. Nang gabing iyon, mula sa malayo, may isang maliit na ilaw sa gitna ng gubat. Tiningnan ni Cardo sa pamamagitan ng binocular. Bawat gabi, may dumarating na truck na may dalang malalaking crate patungo sa isang pantalan sa likod. Lahat ay iligal. Ipinagpapatuloy nila ang trabahong sinimulan nila dati, sabi ni Cardo. Nagtatago lang sila ngayon sa sarili nating karagatan. Hating gabi, pumasok sila sa gubat. Sa likod ng mga puno, may isang malaking warehouse. Sa ilalim ng ilaw, may maliit na nakasulat, House of Marine Light. Halos kapareho ng pangalan ng dati nilang sinira. Dahan-dahan silang lumapit. Sa siwang ng bintana, nakita nila ang ilang taong nagbubuhat ng mga refrigerated crate. Isa sa kanila ang huminto at tumingin sa labas. Kahit na nakatakip ang kanyang mukha ng maskara, ang mga matang iyon ay nagpatigil kay Cardo. Ang mga matang iyon ay kapareho ng kay-E.C. Guevara. Bumulong si Angela, Sir, siya ba iyon? Tumango si Cardo. Kaya, bumalik nga si Guevara, at ngayon ay nagtatrabaho siya sa kanyang sariling bayan, sa ilalim ng mas malakas na proteksyon. Habang sumisikat ang araw, alam ni Cardo na ang labanang ito ay hindi pa tapos. Bawat hakbang niya ngayon ay may dalang-dalawang layunin, ipatupad ang batas at tubusin ang nakaraan. Habang papalapit ang mga patrol boat mula sa malayo, nagsimulang lumakas ang alon. Ang hangin ay may dalang amoy ng bakal at alat, isang senyales na darating ang isang bagyo. Tumingin si Cardo sa langit at bumulong sa sarili. Kung ito na ang huling kabanata, hayaang magtapos ito sa sariling lupa. Dahan-dahang nagbago ang langit sa Isla Silangan mula sa madilim na asul tungo sa kulay ginto. Mukhang payapa ang lahat. Ngunit para kina Cardo at Angela, ang katahimikan ay isang pagkukunwari lamang. Nagtago sila sa likod ng isang maliit na burol, nakatingin sa pasilidad ng pananaliksik. Kagabi, mas malalim silang pumasok at natuklasan ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Sa basement ng laboratorio, nakahilera ang 77 malaking refrigerated crate, katulad ng mga natagpuan sa Daluyong Pass. Ngunit sa pagkakataong ito, mas marami. Bawat isa ay mailabel na pangalan ng lamang dagat at petsa ng pagpapadala, handa ng isakay sa isang cargo ship.
Sir, aalis ang barko mamayang gabi, sabi ni Angela. Kung hindi tayo kikilos ngayon, mawawala na naman sila. Tumango si Cardo. Kailangan nating malaman kung sino ang namumuno dito. Kung si Guevara nga, ito na ang panahon para tapusin ang lahat. Nang dumating ang gabi, bumuhos ang malakas na ulan na may kasamang kidlat. Ang cargo ship ay madilim. Ngunit sa likod ng hamog, may mga aninong mabilis na naglilipat ng mga crate. Tiningnan ni Angela sa binocular at napigil ang hininga. Ayan na siya. Sinundan ni Cardo ang kanyang tingin. Isang lalaki ang nakatayo sa ilalim ng madilim na ilaw ng barko, nakasuot ng mahabang kapote. Hindi mapagkakaila ang kanyang kilos at paraan ng pag-uutos. Si Mateo Guevara. Lumakas ang ulan at hangin. Nagbigay ng senya si Cardo. Habang paakyat si Guevara sa barko, mabilis silang kumilos. Sumabog ang mga sigawan at putok ng baril. Ang mga trabahador ay nagtakbuhan. Umakyat si Cardo sa barko. Sa pangunahing deck, nakaharap si Guevara sa dagat. Hindi ka talaga titigil, ano, Guevara, sabi ni Cardo sa gitna ng ugong ng hangin. Lumingon si Guevara, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Pigilan mo ako kung kaya mo. Nakatayo silang magkaharap. Sinira mo na ang napakaraming buhay, sabi ni Cardo. Ginawa mong kalakal ang katawan ng tao. Wala ka bang kahit kaunting pagsisisi? Ngumiti si Guevara. Pagsisisi. Nakikita ko lang ang mundo kung ano ito. Araw-araw, libu-libong tao ang namamatay na naghihintay ng organo na hindi dumarating. Nagbibigay lang ako ng solusyon. Ang solusyon ay hindi nangangahulugan ng pagsasakripisyo sa dignidad ng tao, sigaw ni Cardo. Ninakaw mo ang kamatayan para pagyamanin ang sarili mong buhay. Ang buhay at kamatayan ay palaging tungkol sa kung sino ang mas malakas, Cardo. Pinili ko lang na manatili sa panig ng nananalo. Isang kidlat ang gumuhit sa langit. Itinutok ni Cardo ang kanyang baril. Hindi gumalaw si Guevara. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, ngunit hindi para sumuko. May ipinakita siya sa kanyang palad, isang maliit na detonator. Kung mamamatay ako, sabi ni Guevara ng mailamig, sasabog ang barkong ito, at ang 77 crate ay lulubog kasama ang kanilang mga lihim. Hindi malalaman ng mundo kung ano talaga ang nangyari dito. Sa tingin mo, sa pagbura ng ebidensya, mawawala ang mga kasalanan mo. Ngumiti si Guevara. Hindi. Pero sa ganitong paraan, mapipili ko pa rin kung paano ako aalis. Huwag mong gawin yan, Guevara, sigaw ni Cardo. Ngunit huli na. Pinindot ng lalaki ang buton. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa barko. Apoy ang sumiklab sa gitna ng ulan. Tumilapon si Cardo sa tubig. Sa gitna ng kulog at alat, narinig niya ang tunog ng barkong nagsisimulang lumubog. Sumigaw si Angela mula sa pantalan. Lumangway siya patungo sa pampang, nanginginig ang katawan. Nang makarating siya, lumingon siya sa dagat. Wala na ang barko, tanging liwanag ng apoy na dahan-dahang namamatay. Sir, patay na ba siya? Tanong ni Angela. Hindi sumagot si Cardo. Alam niyang maaaring wala na si Guevara, ngunit gaya ng dati, hindi siya umalis ng walang mensahe. Ilang araw ang lumipas, natagpuan nila ang isang sirang communication device. Sa loob, may isang huling mensahe, ipinadala ilang segundo bago ang pagsabog, patuloy na ipagbibili ng mundo ang konsensya. Kahit nawala na ako. Tinitigan ni Cardo ang mensahe, saka ipinikit ang mga mata. Ang hangin ay may dalang amoy ng alat at mga alaala ng lahat ng nawala. Tumayo siya ng tuwid, nakatingin sa abot tanaw na dahan-dahang nagliliwanag. Alam niyang ang laban kontra sa kadiliman ay hindi kailanman tunay na matatapos. Ngunit hanggat may isang taong may tapang na magsabi ng hindi sa kasinungalingan, may pag-asa pa para sa sangkatauhan.